Unang-una, ano ba yung paliwanag kung bakit daw hindi pinagbigyan ng ICC itong hirit ni Digong na ipa-disqualify yung dalawang judges? Kasi in short, walang basihan para ipa-disqualify yung judges. Ang usual naman kasi na batayan ay kapag meron kang makikita o merong batayan para sabihing bias yung judges. Dito sa isyung ito, wala. At yung isang punto pa nga, yung parang technicality na binabanggit tungkol dito sa judges dahil daw dati na nag-rule sila sa isang similar na issue, kaya hindi na sila pwedeng mag-rule. Ito ay parang kumbaga dati pinag-usapan nila kung bubuksan ba yung investigation sa Pilipinas. Ang sinasabi ng defense dahil doon meron na silang finding o meron na rin silang pagtingin na dapat talagang mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Meaning may kapangyarihang mag-investigate. Kaya itong issue nila ngayon na may kapangyarihan ba o may otoridad ba yung ICC, may jurisdiction ba to rule, sabi nila nasangkalan na. Sabi naman ng ICC, hindi pwedeng ganon na you imply or you conclude from their prior decisions na ganun nga ang kanilang sasabihin. O kumbaga, bias na sila. O kaya masasabi mo na they will rule in favor of jurisdiction. Kaya, kumbaga parang ano to ginagawa lang nila yung trabaho nila, tapos kung mako-confront again with another issue, ang sinasabi ng defense, dapat bago ba yung mga judges na sisilip? Kumbaga, every issue ba dapat bagong judges ang sisilip? Sabi dito, hindi. Hanggang hindi mo maipapakita na outright biased ang judges, walang basihan para ipa-recuse sila. Okay. Etong pagpaparecuse dito sa dalawang ICC judges, ang iniisip ko, hindi ba ito parang expected lang na gawin ng defense team ng kahit sinong nasasakdal? Kumbaga, they're trying to exhaust all possible avenues or remedies just to make sure na ginawa namin lahat ito. Tama ba? Well, maaari, pero ako, kinabahan ako nung ginawa nila to dahil, kumbaga, ang hinihingi mo, tinatabla mo yung mga judges. Ang hinihingi mo, umalis kayo dyan para mapalitan, essentially. Delikado yan dahil kung wala kang maipapakita na dahilan para patalsikin yung mga judges, parang kumbaga naghahagilap ka sa wala, grasping at straws. At ang tingin ko, nung umakyat pa sila nung una, hiningi nila sa judges, uy judge, baka naman gusto nyong mag-excuse, kumbaga voluntary. Nung humindi, isa pang hirit, uy, ang hiningan naman ng kumbaga relief ay yung plenary of judges o lahat ng judges. Parang, ito talagang ipa-disqualify niyo itong mga to. Kumbaga, pinilit talaga. Hanggang dito, parang wala silang nakikita na dahilan para ipatanggal itong dalawang judges. Kaya delikado lang sa puntong gano'n na parang lahat sinasama mo na mag-weigh in dun sa issue. Hindi ba ano rin to parang part ng isang strategiya para i-delay yung trial? Maaari, at yun ang una naming tingin na kumbaga atakihin mo muna yung jurisdiction ng court, tapos bago pagpasyahan yung jurisdiction ng court, atakihin mo naman yung judges na dapat hindi sila pwedeng magpasya dito kaya para hindi makapagpasya dun sa nauna nilang final na challenge to jurisdiction. Pero ang kinalabasan, mabilis magpasya yung ICC at sa loob lang ng ilang linggo, meron na silang pagpapasya. Ngayon lang na-upload yung explanation. Pero nung ano pa to, June 9 pa, yung desisyon. Kumbaga napag-usapan na nila, isinulat lang at ngayon sinabmit. Technically, pwede naman na talagang ipa-recuse nito. Pero meron silang hindi nahagip sa kanilang request. Si Betty Holler, na dating nagsilbi sa Office of the Prosecutor, nakahawak ng investigasyon ng Pilipinas. Nakaupo siya sa isang bahagi. Nahagip siya nitong request na ito. At siya mismo ang nagsabi, uy, by the way, naging bahagi ako ng pagpapasya noon sa Office of the Prosecutor.
Kaya ako mismo ay aalis dito sa plenary of judges ng pagpapasya. So kahit paano, kumbaga, nakatulong ng paglilinaw ng ano yung sitwasyon ng mga judges. Okay. So does it mean na this is the end of it? Itong move nila to disqualify the 2 judges. Kung wala nang kasunod ito, stay put na yung 2 judges na yon? Sa usapin ng challenge to jurisdiction, yes. Pero marami pang kalalabasan nito eh. Sa ngayon, itong judges na ito magpapasya sa una, challenge to jurisdiction. Pangalawa, interim release. And then pangatlo, yung confirmation of charges. Kung kukumpirmahin ba nila kung magtutuloy ito sa trial. Pero after September, kung itutuloy nila yung trial, ililipat tayo sa isang trial chamber. So magpapalit pa talaga tayo ng judges, probably by next year. Pero very, very important kasi itong mga issues sa pagdidesisyonan nitong panel of judges na ito, di ba? So isa-isahin natin. Ito bang confirmation of charges, matutuloy ba yan? I think it's September 23 if I'm not mistaken. Ako, tingin ko, oo. May inaabangan tayo ngayong araw. 9 o'clock na, anong oras na ba? 3 p.m. So, ang araw nila hanggang 5 p.m. Nako, may 2 oras pa tayong pupuyatin. Yung document containing the charges. So, DCC. Yung DCC ay parang information na tinatawag natin dito sa Pilipinas o sakdal. Dito natin malalaman kung ano ba talaga yung ikakaso kay Duterte. Yun. So kung mailalabas nila ngayon, I would say tuloy na tuloy tayo sa September. Maliban na lang kung sa bahagi ni Duterte may aberya. Pero kung lalabas ito mula sa prosecutor ngayong araw as scheduled, abay tuloy tayo sa September kung prosecutor ang kakausapin. Okay. Paki-explain naman, Attorney Chrissy, no, itong document na ito, yung document containing the charges, DCC. Hindi ba ito expected na? Kasi, kumbaga publicly known naman yung gustong mangyari ng prosecutor or not necessarily? Actually, sa warrant, yun yung medyo kahawig na niya. May basis tayo to say na these are probably the charges against him. But, as victims, actually, alam nyo, napakalimitado nung nandoon sa warrant eh. Ang nakalagay ay murder lang. Pero pag tinanong mo yung mga biktima, sinong natokhang dito? Ma'am, ako. Kasi nakulong siya. At ang sa tingin niya, natokhang siya. Marami pang iba na konsepto ng biktima na hindi papasok doon sa konsepto ng biktima or victim of the case sa kaso ni Duterte within the framework of the warrant of arrest. Kaya, para sa amin, mas gusto sana namin lalawakan yung charges. So, sa warrant of arrest, murder. Nakita na rin natin to eh. Nag-apply yung prosecutor ng acts of torture and rape. Hindi pinayagan ng pretrial chamber na matuloy sa konteksto ng warrant of arrest. Pero, pwedeng ibalik ng prosecutor sa charges. Pwede ding ito naman, pwede ding bawasan. At sabihin niya na ang scope ng kaso ay mas maliit, meaning in terms of geography, ang patutunayan na lang namin ay mga kasong nangyari or patayang nangyari sa Davao or patayang nangyari noong 2011 hanggang 2016. Kaya tutok kami dito sa document containing the charges. In terms of prosecuting this case, no, I don't know, I hope you can weigh in on this, no. Ano ba yung mas maganda? Mukhang mas advantageous dun sa mga biktima na humihiling ng pananagutan dito kay Duterte. Yung mas wide yung scope ng formal charges o mas focused or limited? Well, kung sa bahagi ng biktima, dahil ang intensyon talaga namin, mapasama ang lahat at marinig sila lahat, wider. Ayon sa, of course, hindi naman yung sobra-sobra, pero wider in the sense na mahagip ang halos lahat. Dehado na nga kami kasi yung mga pinatay from 2019 to 2022, hindi nakasama kasi umexit na tayo sa ICC. Wala na silang recourse sa ICC, yung mga namatayan ng panahon na yan, kasi hindi nga tayo precisely member. 3 out of 6 years lang ang saklaw ng ICC, kaya parang medyo masaklap. Pero maintindihan ko rin sa bahagi ng prosecutor
kung sasabihin nila, ito lang ang ebidensya namin or ito ang pinakamatibay naming ebidensya at sigurado kami sa conviction. So may ganun ding prosecutorial strategy. Naliliitan mo yung charges or yung scope para sigurado ka na ito yung paninindigan ng korte. Minsan talaga pwedeng magkaiba yung posisyon ng prosecutor at saka ng victims. Tingnan natin sa kalaunan kung paano makaka-weigh in at paano yung kalakaran dyan. Tsaka rule dyan, di ba? You go where the evidence leads you. Di ba? Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka defense. Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka defense. Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka defense. Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka defense. Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka defense. Oo eh. Doon din kami bumabatay. At yung ebidensya, by the way, hindi namin din nasisilip bilang mga biktima. Ang nakakasilip dyan ay prosecutor lang at saka